Hello po mga kaingat, isang umagang kay ganda po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga subscribers ko po na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa munting YouTube channel ko. Kamusta po kayo? Sa lahat po ng mga naninirahan sa ibang bansa, kamusta po kayo? Mag-iingat po kayong lahat. Tsaka sa lahat po ng mga losa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta po kayo? So for today's vlog mga kaingat ay meron po akong isang pupuntahan na isa po nating subscribers ng kaingat. Matagal ko na po siyang kausap at hindi po kasi ako nagkakaroon ng time para puntahan po siya. At humihingi po kasi siya ng konting tulong dahil nagme-maintenance na po siya ng gamot simula nung pandemic. Nakakalungkot at nawala na rin po kasi yung asawa niya. So tapos na rin po ako nagpakain ng mga manok ko mga kaingat. Ayan o. Mga ano siya, Rhode Island Red, mga Decal Brown. So kinukuha ko po yung mga itlog niyan, color brown po. Tapos yung iba, pinapa-incubator ko para mapisa. So may mga pasisiw na din po ako. So ayan po yung pinagkakaabalahan ko na hindi ko pa napapakita sa inyo. Yan o, brown na mahogany, dark mahogany. So babiyahin na po ako mga kaingat at samahan nyo po ako para mag-meet na rin po kami kasi gusto niya rin po ako makita ng personal. Kaya tara, puntahan na po natin mga kaingat. Malayo po kasi dito yun mga kaingat, Quezon City sila. Sa may bandang Tandansora, Luzon. Siguro hindi naman to traffic mga kaingat, kaya okay lang, nakamotor naman ako kaya mabilis naman mapuntahan pag may mga ano ganyan. Tagal na namin nag-uusap mga kaingat sa ano, sa Messenger, nagme-message sa akin. Solid subscribers ko po siya. Nagkataon po kasi mga kaingat, di ba? Na dati kasi nagcha-charity po ako. Bigla naman po kasing nagkaroon ng matinding pagsubok sa amin, sa pamilya ko. Kaya hindi na po ako nakapag-charity. Pero hindi dahilan yun para hindi ako gumawa ng paraan. Kasi kung titignan nyo mga kaingat, kung babalikan nyo yung mga pinagdaanan namin ni Mary, nagbablog ako kung paano kumuha ng mga kailangan sa mga local government, like yung guarantee letter, yung pagkuha sa DSWD. Kaya more on ako, informative kung paano kumuha ng card ng PWD ng 5 years. So yun, hindi naman din namin inaakala na mangyayari sa amin yun. Kaya kahit pa paano sa simpleng paraan makatulong pa rin. Kung tutusin mga kaingat, ang dami kong natulungan doon. Mga nagtatanong sa Messenger ko na kung paano kumuha ng ganito, paano kumuha ng ganon. So based on my experience, dahil nga na experience ko, kapag private ka, karamihan hindi na-approve kasi private hospital Pero kapag sa public hospital, yun, dun pumapasok yung mga local government, like guarantee letter, malasakit. So yun, dun sa mga OFW, yung mga naninirahan sa ibang bansa na merong relatives dito sa Pilipinas, kahit sa probinsya, makakatulong po yun yung in-explain ko kung paano kumuha ng mga letter. Unang-una sa lahat, yung unang-unang kukunin yung indigency certificate. Sa barangay nyo po yun. Dahil hindi mapaprocess lahat ng mga documents pag wala pong indigency. Meaning, patibayan na meron po kayong tinitira doon sa barangay nyo. Naka-rehistro po kayo sa barangay nyo. So
Dito na ako mga kaingat sa boundary ng Caloocan at Quezon City. Kung napapansin nyo mga kaingat, familiar ba kayo dito? Diyan ko na i-vlog sila Tatay Estelito, yung maraming aso mga kaingat. Tignan nyo yun, balikan nyo yung vlog ko noon, si Tatay Estelito. Tapos dito sila Ate Melanie, sa looban na yan. Ito mga kaingat, boundary ng Caloocan tsaka Quezon City. So lumagpas na ako sa tulay, Quezon City na po ito. Doon lang ako nag-vlog noon, yung panahon na nag-uumpisa ako. Sila Ate Melanie, yung Agos ng Buhay, yung may creek. Tapos sila Tatay Estelito, kaso nakakalungkot, namatay yung kasama niya. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Natagpo ang patay dun sa sa loob ng habong-habong niya. Na-i-vlog namin yun eh, pati nung kaibigan kong vlogger, si Son Share the Love. So shoutout sa'yo, Son Share the Love. So kasamahan ko rin po yun sa trabaho, pero ibang po siya, ibang station. Sa TV5 naman po siya. Shoutout sa'yo Edison. Kamusta yung mga nag-aalaga ng anak? So ito mga kaingat, looban kasi to na shortcut. So shoutout po pala sa lahat po ng mga subscribers ko po na patuloy pa rin pong nagtitiwala at sumusuporta po, na kahit pa paano pinagtsatsagaan yung panoorin yung mga videos ko. Maraming salamat po. So ito mga kaingat, terminal siya ng mga bus, Quezon City Hall to General Luis. Pumupunta yan ng mga ng Quezon City Hall. So ito na mga kaingat, SB Road na po ito, going to Mindanao Ave. Walang traffic dito eh. Ito pong subdivision na to, po ito, ayan Sierra Vista Residential Estate. Dito na tayo sa loob ng ayan mga kaingat C5 Mindanao Avenue. So diba, ang bilis ng biyahe ko kaysa dumaan ka pa ng Novaliches Bayan. Mga kaingat, ayan EDSA SB Road U-turn. Yan, papuntang NLEX yan, Mindanao exit. You are in Quezon City. Okay, so walang traffic mga kaingat pero pagka weekdays sobra traffic dito. Halos lahat dumadaan na rito. Sa taas mga kaingat, yan, Pasauyo tsaka pa Bonifacio sa kanan. So shoutout kay ate, sa wakas magkikita na tayo. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapunta dahil alam mo naman na yung oras natin simula nung nagkaroon kami ng pinagdadaanan, hating-hati na talaga. Maraming nagbago, pero sabi ko nga, di ba? Lang, tuloy lang ang buhay. Habang may hininga, sigurado yan, may pag-asa yan. Basta huwag lang tayong bibitaw. Lagi lang tayong lalapit sa Panginoon. Dahil alam naman natin na siya lang yung talagang nakagabay sa atin palagi.
magkakarga lang ako ng gasolina mga kaingat. At baka maubusan tayo sa daan. Konti na lang kasi. Along Mindanao Ave na to mga kaingat, Quezon City. Okay, tuloy ang biyahe mga kaingat. Gasolina na tayo para pagdating mamaya pa uwi, hindi na, dire-diretso na. Mount Charbel exclusive subdivision yan mga kaingat, oh. Yan, oh. Mount Charbel. Yan, oh. St. Charbel pala. So kaliwa tayo dito. Crossing ng ano po ito, ayan, oh, Congressional Road. Tapos doon ako dumidiretso pag papasok ako. So go na mga kaingat. Para ko na kayong nasama sa biyahe ko, no? Check mga kaingat, 6:15 po na, gabi na ba to? PM na to, no mga kaingat, no? 6:15 PM. Dito na ako mga kaingat. Kaso nga lang si ate doon siya pag ganun. So U-turn tayo. U-turn, nakap tayo ng U-turn slot. Tapos papunta doon. Dito tayo. U-turn slot. Yun o, sa dulo mga kaingat, kapag ka diniretso doon tapos kumanan, pa-Commonwealth yun. Yun, U-turn slot sa ilalim ng flyover. Yan o, Commonwealth. Dito tayo. So mga kaingat, di ba nag-U-turn ako sa ano, sa flyover. So dyan ako galing kanina, oh. Eh kaso wala eh, walang papasok dito. So feeling ko malapit na ako mga kaingat, based dun sa Google Map. Hanapin ko na lang yung sinasabi niyang tindahan niya na nagsara na. Ito, nakita ko na mga kaingat. Nakita ko na siya. Nakita ko na yung sinend niyang picture sa akin mga kaingat. Diyan ba si Ate Milagros? Anak kanya te? Anak kanya? Okay. Park lang ako. Okay lang ba kung kasama kayo sa vlog? Okay lang? Wala bang dadaan dito? Dito na lang ako, okay lang? Baka mawala tong motor ko ah. So mga kaingat, nandito na ako kay Ate Milagros. So tanggalin ko lang yung mga gloves ko tsaka helmet. So mga kaingat, okay na. Natanggal ko na yung gloves ko tsaka helmet, yung jersey. Pupunta muna ako dito sa bahay ni Ate Milagros. Dito. Hello po. Si Ate Milagros, nandiyan po. Kayo po ba yung anak? Okay lang po ba ma-vlog si ate? Okay lang. Anong pangalan mo ate? Mary Rose. Papangalan mo kasi yung wife ko. Kilala mo ba yung wife ko? Mary? Mary Rose. Mary Rose po yun. Kayo po ba yung panganay? Siya po yung panganay mga kaingat ni Ate Milagros. So, pwede pong pumasok.
Ito po pala mga kaingat yung small business ni Ate Milagros. Ayan, oh, may mga tinda siyang maliang konti. So at least kahit pa paano. Ito ano to? Rice? Ay rice ano? Ice? Chuba ay subos na. Chuba ay ubos na. Tsaka uling. Tapos mga basahan na bilog mga kaingat to. Tapos yan. Tara pasok tayo. Tao po. Ay wala. Hindi pala dito te. Saan po ba yun? Saan po ba yun? Akala ko ito eh. Ito yung pinto. Saan po ba? Ito? Ito yung bahay nila ate. So mga kaingat, tingnan nyo yung bahay ni Ate Milagros. Oh, as in parang nakadikit lang siya sa pader. Tapos wala pang isang dangkal. Siguro mga ilang ano lang to, ilang meters? 3 meters? 3 feet? Okay lang po ba ate? Okay lang? Shoutout ka muna te. So pasok po muna tayo mga kaingat. So ito yung small business ni Ate Milagros. Hello po. Hello po te. Okay lang po ba? May vlog ko po kayo? Tara pasok po tayo. Ito po yung pasensya na po ate kasi alam mo naman marami tayong mga obligasyon sa pamilya. Alam ko po yun, napapanood ko po yun. Kaya alam ko. So kamusta po kayo? Eto, nag-aantay talaga. Grabe. Opo, dahil talagang gusto kong ma-vlog niyo po ako. Solid subscribers mga kaingat. Nagkita rin kami sa Ay, wakas. natutuwa ako talaga sa totoo lang po. Ang pogi pala ng kuya ko. Bagong ligo lang po ate. So siya po pala si Ate Milagros. Hi po. Hello po. Hi Hindi po ko kay kasi natatakas yung kamay ko. Okay lang po yan te. Itong mga Tapos kaingat eto, to. hindi ko ito natatakas. Parehas po kayo ng ate ko. Tapos yung eto, hindi ko siya na kailangan laging nakaganyan. Ito po, may pakiramdam pa po ito. Pakiramdam po Ito kahit po, ito may pakiramdam kaso hindi siya natataas. ay hindi siya natataas. Tapos ito, ang ganyan lang siya. Tapos yung paa nyo po, Yun, ano, masakit siya pag nakaganyan, kaya lagi siyang naka-straight. Kaya pag natutulog ako, dito yung upo ko, yung nagmano sa upo, si Gigi. ganda niya ah. Yun ang anak po niya yun. Kamusta po kayo ngayon? Ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ngayon po, sa totoo lang po. Ilaan lang po natin to at malakas sa ano. Nagtitinda-tinda po kami ng merienda ng anak ko. Kasi dahil mahina na po ang tinda ko. Dahil nagkatabi na po akong malaking tindahan. Pero sa totoo lang po, ito ang pinakamatandang tindahan. Kahit mga tindahan dyan, ito po ang pinakamatanda. Anong year pa po kayo nandito ate? 2000. So ito pong bahay nyo po na ito? Ito na po? Hindi po talaga bahay namin yan. Nandoon po ang bahay namin. Mga anak ko ang nakatira. Ito po, na garahe na ito, dati po sa amin, sa nanay ko to. Opo. Mula dyan, hanggang doon sa dulo ng bahay namin. Taga Laloma po kami. Ngayon, nung mabenta ng nanay yung bahay, nakakuha po kami ng right dito. Ayun, nagpatayo siya ng maliit na bahay dyan. Tapos ako kahit papano, nakabili ako ng kaprasong right. Ngayon, pinatay, ano lang siya, ang bubong ko nung araw. Linoleum. Tapos, anong paligid ko, puro puno ng saging. Ang pinocover ko lang doon, yung sako. Tapos, yung higaan namin, isang papag lang yun. Yun ang inigaan namin. Kaya pag puno yung trapal, pag nagwabagyo, paksak lahat sa mukha ng mga anak ko yung trapal. Eh di syempre po, nung araw, di naman po ako ganito kahina. Malakas na. Anong year po nag-start yung pagiging ganyan nyo? Siguro 2016. 2016, so 2004, matagal na rin pala. Opo. Pero kahit ganun man po, nakakapaghanap buhay po ako. Makakapagtinda ako dyan ng almusal, tanghalian. Sino po nagluluto? Yung panganay kong si Rose. Buti na lang kahit Opo. papaano hindi po kayo pinababayaan ng panganay nyo. Mababait ang mga anak. Matanong ko lang na ilang taon na po pala kayo? 62 na po. Senior na po pala kayo? Si
63 na po nitong November. Meron po ba kayong nahihinging tulong dito sa local government, sa Wala barangay? po. Kaya yun ang masakit sa loob ko. Hindi po ba kayo nakarehistro dito? Nakarehistro po. Lahat ng anak ko. Yun nga po masakit eh. Wala kami kahit nung nagkaroon ng pandemic doon mga ayuda, pinipili lang kung ang mga ang binibigyan ng ayuda. So pinuntahan natin kasi si Ate Milagros, Encarnacion po, no? Opo. Incarnation po ako sa tatay ko. Matagal na po talaga siyang subscribe. Anong year pa po kayo nag-subscribe sa akin? Nag-start ako kasi 2021, 2022 yata. Nakita nyo na ako eh. Nakita ko kayo 22 yata. Ayun. O 20 nung hindi itong 23. Mga 22 na pa 23. So kasi aminin ko sa inyo mga kaingat, yung first vlog ko talaga is family vlog lang, kung ano-ano lang. So hanggang sa napunta po ako mag-charity. So alam nyo naman po yun, kung napapanood nyo po yun, kina Kuya Dodo, kina Tatay Estelito, yung maraming aso. So sa hindi naman po naming inaasahan, nagkaroon nga po kami ng problema sa pamilya. Hindi naman po lahat gusto may ganon. So alam naman ni ate, nakakalungkot po talaga. Kaya sabi ko, nararamdaman ko yung kalungkutan nyo dahil sa pinagdadaanan ko ngayon. Updated kasi si Ate Milagros kay Mary. Inaabangan ko po lagi yun. Ito nga po kemo nyo, hindi ko napanood eh. Yung 6 po kasi, hindi ko pa po siya mai-upload or ma-edit kasi sasabihin ko sa inyo mga kaingat, ang duty ko talaga sa trabaho minsan is 6 to 2. So syempre 4 AM tapos 6 to 2, alas 2, mga alas 4, alas 3 nasa bahay na ako. Syempre, ako nung pagod na. Nakikita ko po. Tapos Nagluluto. minsan ang duty ko 6 to 8. So sa mga bata. kapag ang pasok ko naman po kasi is 12 to 8, 1 to 9, naghahatid po talaga ako sa mga anak ko. Kaya hindi po ako laging nag-message sa inyo kasi iniisip ko nga po, lagi kayo busy sa trabaho. Nakita nyo naman sa mata ko, no? Opo, saka hindi nakikita ko talaga sa vlog na mga ginagawa nyo sa bahay. Kaya sabi ko, kawawa naman ikaw nga, Si Rick, kapatid Kaninga at napakaswerte ni Si ni Mary. kapatid Mary, napakabait at masipag na asawa. Ganun po talaga kapag mahal mo yung pamilya mo, lahat gagawin mo para tustusan po lahat ng pangangailangan. Ito nga po, dahil nga po sa ngayon nga, nagkaroon po kami ng problema, hindi na po ako makapag-charity. Pero tignan nyo naman po yung mga vlog ko, more on informative. Totoo Kung po. paano kumuha ng DSWD card. Meron na po ba kayo nun? Yun nga po masama eh, kasi po hindi po namin alam kung paano kami makakahingi ng tulong. Kasi nung nilakad ng anak ko yung senior ko, sabi daw sa SDD ba yan? Ano daw, wala daw kung makukuhang ayuda. DSWD for medicine. Wala po. Wala po Kasi ba kayong documents dito sa barangay nyo para indigency? indigency, kaso kailangan magpa-check up muna ako para makuha ko yung mga yung mga ininging dokumento sa akin na Kailangan medical po- abstract. Yes, kailangan po kasi dyan na Ate Milagros, kailangan mo ng indigency, clinical abstract. Kailangan mo magpa-check up po talaga. Clinical abstract tsaka yung sa City Hall nyo, case study. So para ma-process po lahat ng mga all documents Yun nga po. nyo. Iningan nga po ako ng medical abstract. Hindi nga po ako makapagpa-check up. Dalawa na muna. Pag nagpa-check up ka, syempre, marami kang gagastusin. Opo. Nung time na nung nagkasakit ako noon, nagawa ko po yun. Yung yung medical abstract, pero hindi naman po ako actually na talagang gipit kahit paano po nakakaraos. Pero sa ngayon, kung dumating nga po na itong pandemic, yun na nga po, hindi na po namin magawang makaahon ng kapag-check up. Hindi po na magawa talaga kahit mga anak ko na minsan may problema, hindi ko matulungan. Kaya kahit ngayon, nagtitinda-tinda po kami ng merienda ng anak ko, tinuturuan ko lang po sila kung paano gawin. Doon din po ako nagdaan, nagtinda-tinda lang din po kami nung nanay ko noon para makaraos sa mga pangangailangan Opo. namin. Sa totoo lang po, kahit hirap na hirap ako, nakaupo ako rito sa araw-araw ito sulok ng kwartigaan ko ito ang nakikita ko. Pag magbibideo ko, pagkakausapin ako ng anak ko sa cellphone,
doon sa bahay na video call. Pag nandiyan sila sa labas, video call, hindi ko po nakikita ang paligiran ko. Wala po ba kayong wheelchair? Wala po. May wheelchair ako na pinamigay ko nung kasi katira ko nga, hindi nga po ako nagagamit. May nangailangan po ng wheelchair. So ito po ate, ito ate Milagros, hindi nyo po ito na Dati po yan, nung 2000. namamano siya parang maga. Hindi nyo po siya nayuyuko? Ay, nababaluktot? Nababaluktot po, pero hindi siya ubrang matagal kasi masakit. Masakit. Masakit yan. Kasi po noong 2010 or 9, Okay. nagkaroon po ako ng, hindi ko po maintindihan kung anong sakit ko. Noong time na yun, malakas pa akong kumita noon. Ang ano ko, magtinda, magluto, pagkatas ko ng trabaho, doon naman sa bahay. Ang paa ko ganyang kalaki. Ganyang kalaki ang paa ko. Namamaga. Ginagawa ko, nagpapaaraw ako sa labas para lang bakalumpit siya. Ganon, nagbabakasakali lang, ganyan. Nung time na yun, hindi ko, ang bigat-bigat niya, ang bigat-bigat. Ginawa ng asawa ko, nagpa-check up na kami dito sa may General. Opo. Ngayon, ang sabi doon, duplex scan. Okay. Ang halaga ng duplex scan, Opo. 8,400. Opo. Sabi ko po sa inyo, sinakripisyoan ko po yun para lang ma-duplex scan ako. Ito nga po ang mahirap mga kaingat pagka wala ka talagang pera, Totoo parang po, hindi, wala ka talagang karapatan pumasok sa ospital. Yun po ang nagiging problema natin yun po talaga. Pero meron naman po kasing mga malasakit. Pero bago ka naman po kasi makapagmalasakit, ang daming requirements, di ba? Ang daming requirements, proseso. Pero bago ka makapasok sa mga documents nun, kailangan mo po talagang bumitaw muna na siguro mga umaabot minsan mga nasa 5,000 pataas. Opo, kailangan po maaga pa lang, nandun pa lang gamag-damag po yun. Kasi kailangan po, like sa DSWD, kailangan po talaga ng case study at saka katunayan na doon po kayo lehitimong nakatira, tsaka yung sinasabing clinical abstract, kasi yun po yung magiging gate or ID nyo to justify na kailangan po kayong matulungan at kung ano yung dapat itulong sa inyo. So yun, kasi nangyari po kasi kay wifey ko noon, kailangan po talaga ng process ng mga documents, kaya grabe, tinrabaho ko po yun. Minsan may time na naiiwan ko yung wife ko sa ospital para i-process ko lang yung mga documents. Pero anyway, na medyo nakakaraos na, naka 6 chemo na kami. Pero hintayin nyo na lang po yung video kasi ito nga po, si Ate Milagros, updated naman po siya sa Kaya chemo ni kanina, Mary. Pinanood ko po yung sa anak nyo. Yung po Kay Bon. pinanood ko. Sa totoo lang, di po mahilig manonood ng mga ganun. Pero talagang natuwa ako kasi ang galing nila. Sabi ko, ang babata nito yung mga napapanood ko, yung mga malalaking tao. Pero sila, iba. Dati po akong ganon. Kaso nga lang, syempre, alam nyo na, waterboy lang ako noon. Kaya nagulat talaga ako. Mga kaingat, pinapatawa ko lang kasi si... Sa totoo, tuwan-tuwa ako kanina. Kanina ko nung pinanood yun habang nagantay ako sa inyo. Sabi ko, hindi ako makapaniwala na ganitong kaedad ng mga bata. Ang galing nila. Tsaka kung makikita nyo sa video ko, tingnan nyo si Mary. Opo. Diba? Malakas siya, parang okay lang Maganda siya. pa din. Maganda pa din. Siyempre, alagang Totoo po yun. alagang baby Opo. Totoo po yun. Saka maganda talaga siya. Sabi ko, pala yung asawa ni Kuya. Pinikwento ko po kayo sa mga anak ko. Sa totoo lang po. Hindi naman lahat tayo swerte sa swerte. Kasi katulad nung iba, na kapag masarap ang buhay, maginhawa, nabibili po lahat. Pero katulad ni Nanay Encarnacion, unang-una limitado yung galaw niya dahil sa sitwasyon niya, mga kaingat. Linis ako dito, lalampaso, ganyan-ganyan. Ang liit nitong bahay niya, mga kaingat. Iikot po ako. Halos Tapos, pag nakahiga ako dito, ayan lang tingnan nyo. Tapos ito na electric pan niya Tapos, sira naman po yung TV ko, display lang po yan. Tapos, eto po, natotoo lang po, nung wala nitong April, kung makikita niyo po sa ko, nangutang po ako ng pangyero. Yero. Ano ko nang buya kasi araw-araw buya.
So mga kaingat, ayaw niya nang umiyak kasi araw-araw umiyak. Araw-araw umiyak po ako. Alam ng Panginoon yan. Lagi ako nagdarasal sa Kanya. Pakita ko lang po sa inyo. Len, sandali. Tingnan mo Ano nga po yun. ba yung nangyari sa inyo nandito? Nung talagang nung malakas ang ulan. Ang lakas ng ulan. Sabi ko po sa inyo. Pasukan tubig yan. So, painawa ko sa yan. Yan, natutulog siya. Tapos yung anak niya dito. Ako dito. Umangat na buhusan po kayo ng tubig Hindi, dito? talagang muna sa loob ng tindahan. Sinano nyo po yung ATM? Opo, Sinanla? Makabili ng yero. Pero kalahati lang po nagawa. Kaya linoleum pa rin yung bubong ko. Hanggang ngayon po, linoleum po yung bubong nyo. Opo, pag umulan, pasukan tubig yan. Parang may shower dito. Parang may ano rito, may shower dyan sa sulok na yan. Pasok. Ito po, Talagang- sarado po yan. Pinabukas ko kasi sobrang init. Hindi ko kaya. Opo. Kailangan po ito ng screen. Hindi po ba ito mapapalitan ng screen na ganito, ate? Wala kasi po yung kaya wala kasi bawang pambili. So siguro mga kaingat, palitan natin to ng siguro kung sakali. Kasi talagang grabe, tingnan nyo nga, hindi nga ako makalabas eh. Yung balikat ko tumatama sa pader eh. Ayan So mga kaingat, ito yung bahay ni Ate Milagros. Ayan lang, as in maliit lang mga kaingat. Tapos ito, tingnan nyo kung gaano kalapad Tapos daan. Halos wala pang mga 3 feet lang yung lapad nung niya, kwarto niya. So ito yung gusto niyang pabuksan. Tapos lagyan na lang ng harang-harang. Yan po nilagay na yan, napulot lang ng anak ko. Ano, Nay? Yan nilagay niya yung screen na yan, napulot lang ng anak ko yan. Ate Mila, ano po yung ginagawa nyo lang dito? Kasama nyo, sino? Yung apo nyo lang? Ito, sa umaga, yung panganay nakausap mo. Saan natutulog dito? Ay hindi po sa kanila. Mag-asikaso muna po yung sa anak, sa asawa bago pumasok. Tapos dito naman po siya sa akin. At ito naman isang to, maghahanda siya ng lulutuin. Natutulungan niya tumuluto. Ano po yung tinitinda nyo mga umagahan? Mga pansit? Hindi po, merienda lang po. Merienda lang? Turon lang, saka Turon. maruya, ganyan, lumpia. Pag hindi naubos, pinapakain ko sa kanila. So ngayon po Ate Mila, ano po yung ginagawa nyong maintenance? May maintenance po ba kayo? Yung amlodipine lang po. Amlodipine. Okay. Andyan po yan. Oo. Yun, ang ininom ko. Wala na akong ibang ininom kasi hindi nga po ako nagpapacheck up. Pa-check up po kayo. Tapos si Bonavita nga na nakita ko lang sa online, yun ang iniinom ko. Kasi po, noong 2023, Pag nagpa-check up yata kayo, kailangan nyo ng bubuhat. Eh dito pa naman hirap na hirap yung dati, pag kunya mag-CR ako, papasok doon ng anak kong lalaki. Tapos ilalabas ako dito. Babalik ako dito. Ay ngayon hindi na. Hindi na kaya. Dito na ako naliligo. Dito na po. Opo. Saan natatapon yung tubig? Yan po. Dito? Nakadyan, ganyan. Paliligaan ako ng anak ko. Diyan ang timba sa tabi mo. Yan ang timba. Diyan maligo. Magsisiyar. Dito rin ako nagsisiyar. Upo kayo dito. Hindi, may arinola ako. Yung Opo. anak kong yung apo ko nag-ano sa akin ng tubig. Yung apo ko yun. Hugas na sa akin ng tubig. Tapos kung gabi-gabi bago ako matulog, lilinisan naman ako ng mama niya. Kasi hindi ako linisan dahil sobrang init. Dasal-dasal lang, Te Mila. Kaya lahat yan unan ko nandyan kasi naligo po ako kanina. Kaya kailangan ilagay dyan. Kaya Hirap ng sitwasyon ni... tutulak po lahat yan, pinitiis ko. Lahat yan iniyak ako sa Panginoon. Lagi ko sinasabi sa kanya, huwag mo akong pababayaan. Kasi dati na rin po ako alagad ng Panginoon eh. Kaya hanggang ngayon, sa totoo lang po, nung 2023, nung March po March, April, nag-LBM po ako ng dugo talaga. Halos isang buwan, nag-ganon ako. Tapos, nung humingi po akong tulong sa anak ko na sa Bacolod,
routine check na ipapahit. Pero ano Nay Timile, kailangan talaga ng pa-check up para malaman kung saan nagsisimula yung pinanggagalingan ng sakit mo. Kasi kung hindi ka makakapagpa-check up, hindi tama yung iniinom mong gamot at hindi naaayon, baka naman lalong lumala yung sakit mo pag umiinom ka lang ng hindi herbal. Ngayon po kasi, inaano ko na lang, dadasal na lang ako. Sabi ko kung talagang kukunin ako ng Panginoon. Handaan naman po ako Kasi wala akong choice wala akong pera para ipa-check up. Anong gagawin ko? Kaya naghahanap nga po ako ng makakatulong sa akin. Kaya tapos nung May, mula May 2023. Opo, suka naman ako na suka. Lahat ng kainin ko sinusuka ko. Araw-araw yun, araw-araw. Hanggang sa bumibigay na yung katawan ko. Kaya nung December, akala ko hindi na ako abuti ng birthday ko, November Akala ko hindi na ako abuti ng birthday ko. Tapos Pasko't Bagong Taon, hindi na nga yung inayakan ako ng mga anak ko na ayaw ko nang nakaiga na ako. Ayaw ko nang tumayo, ayaw ko nang kumilos. Bala na kung kukunin na ako ng Panginoon, magantay na lang sila. Yan ang lagi ko sinasabi. Laban. Ang payat ko. Laban Ate Mila. Kailan po ba namatay yung mister nyo? 2020, January, bago mag-COVID. Isipin mo, kapatid, ang itsura ko ngayon, ngayon, nung may sakit ako, di ba nakita ko na sa'yo? Medyo gumanda ang ano ko ngayon. Bakit ka mo? Sa dasal lang. Dasal lang talaga. Kaya naniniwala ko sa dasal. Kaysa yung asawa mo, mga may sakit, pinagdarasal ko yan. Mga anak ko, pinagdarasal ko yan gabi-gabi. Sa dasal lang talaga ako umahawak. Dahil sabi nga ng Panginoon, manalig at manampalataya mo lang sa Kanya. Hindi siya iiwan sa'yo. Lagi siyang nandiyan. Naniwala po ako, bakit ka mo? 2023 December, pay-pay na ako Hindi ko na kinakausap mga anak ko, iniyakan na ako Pinilit ako itayo ng anak ko. Ano sabi sa akin? Mama, ngayon ka pa bibigay. Ang dami mo ng pagsubok na dumating, mga pinagdaanan mo. Ngayon ka pa bibigay, magpapasko't bagong taon, iiwanan mo kami. Iyak yan, mga yan. Sabi ko, ayoko na, hindi ko na kaya ng katawa ko. Hindi. Alam ng Panginoon niya kung paano ka mag-ano sa Kanya. Sabi ganun. Sabi ko sa'yo, December 20, 21, nagtataka ako. Pinakain ng anak ko. Hindi ako nagsuka. Mula nung 20 hanggang ngayon, hindi na ako So, nagsusuka. ibig sabihin may miracle. Diba? Praise the Lord At talaga. ang katawan ko, medyo nagkakalaman. Medyo nagkalaman ka nga, Sabi no? ng anak ko, Yung mga kamay ni ate. ang payat niyan. Hindi ko yan may galaw. Kaganyan yan. Pero, So, sabi ko nga mga kaingat, hindi naman lahat tayo perpekto na malakas, na may kakayanan magtrabaho, pagka nagkasakit, may pangbayad sa ospital. So, sabi ko nga na lahat tayo, pag dumating yung problema, huwag tayong tumawag lang sa Panginoon pag may problema tayo. opo. Kasi karamihan Mali po, pala yun, mali yun kasi kung kailan ka lang may problema sa kakahihingi sa Panginoon, tatawag ka, dapat magpasalamat. Pagising mo pa lang. Pagising syempre bago matulog. Pagising sa umaga, bago matulog. At saka yung mataimtim na pagdarasal, kung pwede nga lang magsimba si Ate Mila, magsisimba to Online po lagi ako. Online. So yun na po kasi nga sa sitwasyon niya, Hindi po ako nakakalakad. hindi na po siya nakakalakad, bedridden na po. Pero ganun pa man, maraming salamat sa lahat po ng mga subscribers na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa akin at nagdarasal. Hindi lang po sa kalagayan ni Mary, kahit Lagi ko po pinagdarasal lahat ng may sakit. kami rin po. Hindi lang sarili ko, hindi lang pamilya ko. Kasi yung masakit yung mga pamilya ko. sa dami kasi ng mga subscribers ko rin, nag-share din po ng karamdaman nila o yung mga relatives nila. So yun, pag nag-share kami, nakakaibsan ng mga pinagdadaanan na sabi nga namin, laban lang.
hanggat may buhay, may hininga, may pag-asa. Kaya wag po tayong bibitaw sa Panginoon, Ate Mila. So, nag-usap kami nito ni Ate Mila kahapon na yung sabi ko, Ate Mila, puro pangako na lang ako, hindi ako makapunta sa'yo. Pero sa wakas, Ate Mila, nakapunta ako. Naintindihan kita kasi nga, alam ko naman eh, kasi nga nanonood ako ng video mo eh. Kaya alam ko. So, nag-aantay na lang po ako talaga. So yun, kaya binisita ko si Ate Mila para man lang maibsan kasi syempre nakikita tayo sa pagbablog, pero kita mo naman mga kaingat na kahit kami, ganito na ang itsura ni Ate Mila, pinagdarasal niya pa rin kami, kasama pa rin yung wife ko. So kaya todo pasalamat din po ako. Sa umaga, papasalamat talaga ako sa Panginoon at pinagdarasal ko buong mundo, lalo na hindi makapagpagamot, lalo na yung mga lang makain. Sabi ko sa Panginoon, ikaw lang ang kasagutan namin, Panginoon ko. Yung lagi ko So yun, kapit lang mga kaingat, alam naman natin kung ano yung sitwasyon. Naniniwala po ako. So ngayon mga kaingat, dahil nag-usap kami kagabi, pasisiyahin natin si Ate Mila. Po, salamat po. Ako bala sa iyo, Ate Mila. Salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo. Laki na ng utang ko, last year pa eh. Ngayon, may Lord, thank you, Lord. nag-usap kami kagabi. Sabi ko sa kanya na dasal-dasal lang, may darating din na blessing. Biglang may dumating po na blessing. Salamat. Meron po sa kanyang nagpaabot na munting tulong. Ayaw na po niya magpakilala. Si Miss Anonymous. Hindi na po siya nagpakilala, ayaw na po. Salamat. Kasi hindi naman daw po lahat ng tumutulong ay kailangan ipakilala sa vlog. Yun po yung matindi niyang sinabi sa akin. So tanggapin mo to. Maraming pong salamat. Hindi Yan. ko natataas ang kamay ko. Eto. Ganyan lang. O yan. Maraming pong salamat. 1, 2, 3, 4, 5. O yan, sa'yo na yan. Lord, thank you, Lord. Magpa-check up ka, te. Ate Mila ha, magpa-check up ka. Ito na po, Miss Anonymous, na yung pinabigay mo sa kanya. Maraming pong salamat. Sana po na po ako. Makapagpa-check up na po ako. Kaya lang po, saan po ako magpa-check up? Sa barangay or kung saan man pwede. Kasi binubuhat pa ako. Tutulungan po kayo ni Lord, makakatayo po kayo dyan. Sana po. Sa lahat po nung nagmamahal po sa akin, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta po sa akin. Sa lahat po ng mga subscribers na nagdarasal sa karamdaman ng wife ko. Syempre si Ate Mila, lalong-lalo na siya. Ako, lagi ko yan talaga. Pinagdarasal. Nakikipag-usap ako sa iyo kahit na may sakit ako. Nakikipag-usap ako. So, kaya yun, maraming salamat po sa lahat man po ng panig ng mundo, mga OFW, mga naninirahan po. Thank you po lahat. Sana po i-subscribe nyo si Kaingat. Ay, Kaningat. Kaingat. Rick Aningat TV. Rick Aningat TV. So, Napakabait na kapatid. hindi naman po tayo kailangan laging sinasabi mabait pag napapanood sa video. Kasi napapanood ko man kayo sa video, ngayon personal, lalo ko naramdaman yung pagmamahal nyo. Ano po yun? Wala po kayong kailangang hinahanap na Kasi kapalit. nakita Kailangan ko sa normal video, lang. Lalo na yung mga tinulungan yung dodong na yun, kayo pa yung naglinis, kayo pa yung naglinis sa bahay niya, Ganun di po ba? talaga. Oo, napanood ko yun. So, shoutout po sa inyo lahat. Lagi po kayong mag-iingat and God bless po sa Salamat ating po. lahat. Thank you po. Maraming